Magandang araw mga ka-recap at welcome back sa ating channel. Sana ay subscribe nyo ang aking munting channel. At huwag na nating patagalin pa at umpisahan na natin ang Solo Leveling Ragnarok Kabanata 2 dahil sa kaganapang nangyari na parang zombie apocalypse. Ay nag-alerto na ang buong lungsod na nagkaroon ng dungeon break sa loob ng Korean Art University. Lahat ng mga tao ay pinapalikas na. At may mga sundalo nang nakaantabay na sa lugar. At napamura na lang ang isang kapitan, dahil sa wala nilang magawa kundi panuurin lang ang mga taong namamatay. Malaki ang pagtataka ng kapitan na kung bakit wala pa ang mga hunter na pinadala ng association. Habang nakikinig ang kapitan sa kanyang kasama na may kinakausap at patungkol sa mga rank hunter pataas na natagalan, at malaking pagtataka ng kapitan na bakit i-rank na mga hunter na ang dungeon na andito ay isa namang i-rank. At bukod pa dito ay isinasalang-alang ng Hunter Association ang mga infected na hunter. Malaki ang pagkabigla nila nang tignan nila ang mga hunter list na infect, ay may isang kasama na si rank na ang pangalan ay si Kim Jong-so na isang tank, at ngayon itong hunter na ito ay ang kaharap ngayon ni Sang Soo-ho. At sobra ang pagkabigla ni Sang Soo-ho dahil hindi niya akalain na tinalon lang ng halimaw mula sa ibabang palapag. Nang pagtingin sa ibabaw ng ulo ni Sang Soo-ho ay napagtantunan niya na iba ito sa una niyang nakalaban dahil ito ay isang C-rank awakened Mistborn at may hawak pa itong sandata. Pero hindi na tinag si Sang Soo-ho dahil siya man ay nag-level up na at gusto niyang subukan na makipaglaban dito. Biglang minasiwas ng halimaw ang kanyang espada at muntik pa mahagi pang bida nito dahilan nagbigay ito ng malawakang slash sa paligid. Nang nakita ni Sang Soo-ho ang lakas ng kanyang kaharap ay nagdadalawang isip na siyang labanan ito. Mabilis na nag-isip ng paraan si Sang Soo-ho na sinipa niya ang fire extinguisher dahil na nagbigay ito ng pagkakataon sa kanya para makalayong sa halimaw. Mabilis na tumakbo si Sang Soo-ho dahil napag-isip-isip niya na imposible na manalo laban sa ganoon. May dahilan kung bakit tinahati ang mga awakened sa rank at hindi pa alam ni Sang Soo-ho na kailan pa darating ang mga hunter. Kahit makatagal man lang siya hanggang sa dumating ang mga hunter. Kaya naisip niya na magpahabol sa halimaw hanggang dumating ang tulong, subalit hindi ganoon nang nangyari dahil hindi ito humabol sa kanya. Napinagtaka ni Sang Soo-ho kung ano ang ginagawa nito. Napagtanto ni Sang Soo-ho na may iba na pala itong target na nakita sa itaas na palapag na may mga babae na naghihintay din sa mga hunters na dumating kaso sila ay nakita ng halimaw. At ito ay paparating na sa kanila. Nagulat si Sang Soo-ho sa pangyayari at wala siyang nagawa. Galit na galit si Sang Soo-ho at nagliliyab na mata na sumugod ito dahil para sa kanya ay wala ng oras pa na maghintay pa ng mga hunter. Sinipa ito ni Sang Soo-ho sa bato na may pagnanais na dapat niya itong pigilan, subalit ang sipa niya ay walang nagawa sa halimaw. Sumugod ang halimaw at tama sa oras naman na nakaiwas si Sang Soo-ho. Nang nakita niya ang ginawa ng halimaw ay napagtanto na niya kung natamaan siya nito ay siguradong mamamete siya na isang hampas lang. Nakita ni Sang Soo-ho ang katawan ng mga babae, hindi niya pwedeng pabayaan lang ito. Naghanda siya at ginamit ang kanyang buong lakas para sagupain itong halimaw na binigyan niya ito ng maraming suntok, sumagot ng maraming wasiwa sa espada. Na lahat naman ay naiwasan ni Sang Soo-ho at pilit niyang makipagsabayan sa halimaw na ito at nakikipagpalitan ng suntok sa halimaw. Nabigyan man niya ito ng tuhod sa mukha, subalit nahawakan ang isang binti at paparating pa ang espada ng halimaw. Dahilan na nagbigay ito ng malaking pinsala sa kanya, at matindi ang tama ni Sang Soo-ho, malakas siyang tumilapo ng malayo dahilan napasuka ito ng dugo. Hirap nang tumayo si Sang Soo-ho dahil sa kanyang pinsalang natamo, at may isang yi na lang itong natitira. Sa kabila ng sitwasyon niya ay naging swerte pa rin daw siya dahil tila ayaw pa siyang pabagsakin ng sistema. Biglang may isang maitim na bagay ang pinapakita. Habang naghahanda na ang halimaw na tapusin ito, may isang bagay na parang itlog na nabibiyak. Si Sang Soo-ho ay naghahanda na rin sa kanyang sarili at determinasyon na lumaban pa sa kabila ng kanyang kondisyon. Lumalaki ang biyak ng isang kadilimang bagay. Habang papasugod na ang halimaw kay Sang Soo-ho, ang kanyang sistema ay nagpahayag ang kanyang pagkapagod ay nasa 99 na. Makikita sa mata ni Sang Soo-ho na mawawala na ito ng malay, ngunit sumugod pa rin ito, nang biglang tuluyan ang nabasag ang isang bagay na may mabilis na lumabas rito,
na isang maitim na bagay patungo sa gitna ng paglalabanan ng dalawa. At malaking ang naging pagsabog nito dahilan naputol ang kamay ng halimaw at nakahandusay na ang katawan ni Sang Suho, at may kakaunting kamalayan pa siyang natitira ng pagtingin niya ay isang langgam ang kanyang nakikita. Na agad na pinagaling ito ng isang nilalang na dumating. Na nagsalita ito na masyado ng huli ang kanyang pagdating, at buti na lang ay naabutan pa naman niya si Sang Suho na humihinga pa. Ngayon binaling na ng nilalang ang kanyang pansin mula sa halimaw. Na ang nilalang na dumating walang iba kundi si Beru. Galit na galit ito sa halimaw, dahil ito ang nagbigay ng pinsala sa isang napaka-makapangyarihan at mahalagang tao. Sa isang iglap lang ay tinapos agad ito ni Beru. Sa kabilang dako ang isang halimaw ay susuguri na nito ang isang tao, at ang tao na ito ay ang guru ni Sang Suho na takot na takot. Nang biglang nawala ito sa isang iglap at hindi lang yon. Lahat ng mga halimaw sa paligid ay nawasak sa isang iglap ang mga katawan. Ganoon kabilis si Beru na magawa ito, lahat ng madadaanan niya siguradong burado, dahil sa bilis ni Beru ay hindi na ito makita. Ang tanging makikita lang ay ang mga halimaw na nagkalasog-lasog ang mga katawan, na halos malibot ni Beru ang buong lungsod, na siya lang ang gumawa mag-isa. Gaano na ba kalakas na yun si Beru, na kaya niyang magawa ang lahat ng ito, na sa isang iglap lang ay nalinis niya ang halimaw sa lungsod. Na pinagtaka ng mga sundalo. Bumalik si Beru sa katawan ni Sang Suho na kaluhod, at binati ito ni Beru na matagal na din, at tinawag niya si Sang Suho na Young Monarch, at siya ay labis na natuwa nang makita ang kanyang munting Panginoon ngayon dahil naalala niya noong bata pa siya, at nagdodrawing ng mga mandirigmang anino sa kanyang silid. Nang tumingala siya, nakita niya ang makapangyarihan na hawak ang drawing na ginawa ni Sang Suho. Siya ay labis na nagulat na ang kanyang batang Panginoon ay iginuhit siya, at hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha dahil sa labis na pagkagiliw sa magandang likhang yon. Ngayon, nagsisimula nang bumalik sa kanyang katinoan si Sang Suho, at iminulat ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung nasaan siya, pero nang tuluyan niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang siya ay nasa kama at natatakpan ng kumot. Ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay, "Tita," pero ang doktor na nasa tabi niya ay hindi naintindihan ang kanyang sinabi. Maya-maya pa, ay may isang tumawag sa kanya na labis ang pag-aalala sa kanya, na tinatanong na kung malubha ba ang kanyang mga sugat, na umabot na sa punto na kukuha na siya ng isang awakened na hunter para magbabantay sa kanya. At para hindi na mag-aalala ang kanyang tumawag na tiyo, sinabi ni Sang Suho na okay na siya simula nang nawala ng malay ng 2 araw at ng pagising niya, at pagkatapos ay nagsimula na siyang manood ng ehe. At ipinakita nila ang pamahalaan na nagbigay ng pahayag tungkol sa insidente sa University of Arts. Ang insidente na ikinasugat ng maraming tao ay naging mainit na paksa ng talakayan. Natuklasan ang Miss Bond monster na sumusugod sa mga hunter at ginagawang mga halimaw. Bagamat nangyari ang insidente sa puso ng lungsod, hindi agad nakapag-react ang Hunters Association. Nang dumating ang mga hunter sa lugar, nakita nila ang kaguluhan at pagkawasak. Ngunit ang mas kamangha-mangha ay ang lahat ng mga halimaw ay nawasak. Ang tanging tanong ay sino o ano ang nagwasak sa kanila. May ilang saksi na nagsabing bigla na lang lumitaw ang mga taong naging halimaw mula sa kung saan. Habang pinapanood ito ni Sang Suho, hindi niya mawari kung nananaginip lamang siya dahil totoo ito at hindi isang hanggal na panaginip. Ang nagising na isa ay lumalakas sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang antas. Sa kasalukuyan, si Sang Suho ay nasa antas 5 at napagtanto niyang totoo ito dahil nakakuha siya ng maliit na ranggo at sa panahon ng isang labanan sa isang hunter na sinisingil. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano siya nakaligtas. Sa sandaling yon, narinig niya ang isang boses na nagsabi na kaya niya nagawang alisin ang mga parasitong iyon ay dahil kay Beru. Pagtingin niya sa sahig, nakita niya ang isang malaking anino na nakatitig sa kanya gamit ang malalaking mata nito. Nang muling maging anino si Beru, sinabi nitong masaya siyang makita muli si Sang Suho pagkatapos ng mahabang panahon bilang isang batang Panginoon. At nasa paglaki niya, naging isang kahangahangang tao siya. Hindi mapigilan ni Sang Suho ang kanyang mga damdamin, ngunit unti-unti niyang naalala ang mga nawawalang alaala.
Alam niyang ito ay dahil sa mga langgam dahil noong bata pa siya, mahal na mahal niya ito. Isa ito sa mga itim na nilalang na kasama niya noong kanyang kabataan. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang niya ito naalala. Sinabi ni Bero na ang batang Panginoon ay tumawid sa hangganan ng dimensyon upang makipagkita sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin maunawaan ni Sang Suho kung bakit siya namuhay kasama ang mga itim na nilalang noong bata pa siya. Ngayon, napakarami na niyang tanong sa kanyang sarili. Dahil sa kuryosidad ni Sang Suho sinundot niya si Bero, at sa kanyang pagkaalala ay hindi ganito kaliit siya, at sinisiguro ni Sang Suho kung talaga ba na siya ay isang langgam. Ngunit sinabi ni Bero na ang paglalakbay sa isang dimensyon ay nangangailangan ng maraming mana at ito ang dahilan bakit ako nagkaganito. Ngunit ipinahiwatig ng card system ang antas ng isang sundalo. At nang malaman ni Bero na bumaba siya sa antas ng isang karaniwang sundalo, siya ay nagalit, hindi niya nagustuhan na siya ay bumaba sa antas ng isang karaniwang sundalo. Agad na tumayo si Sang Suho at nagsimulang sabihin na mas mabuti na ang kanyang pakiramdam at na ito ay talagang gawa niya. Sumagot si Bero na totoo ito. Ano man ang tingnan mo, siya ay isang mahusay na manggagamot at ang kanyang orihinal na misyon ay alisin ng Shadow Seal, ngunit mukhang nabasag na ito ng kanyang sariling kagustuhan. At ito ay hindi maunawaan ni Sang Suho tungkol sa isang selyo, kung ito ba ay konektado sa kanyang mga panaginip. Sinimulang ipaliwanag ni Bero na maaari niyang tanggapin na ang lahat ng nakita niya ay ang talagang naranasan niya. At siya ay naging mas malakas mula ng huling beses silang naglaban. Ipinaliwanag ni Bero na ang dakilang Shadow Lord na si Sang Jinwoo ang nagselyo ng kanyang kapangyarihan kasama ang kanyang alaala dahil gusto niya itong mamuhay ng isang ordinaryong buhay. Ngunit hindi makapaniwala si Sang Suho sa kanyang naririnig dahil siya ay kanyang ama, kaya siya ay konektado sa kanyang amang umalis sa kanilang tahanan. Ngunit sinabi ni Bero na hindi ito umalis sa tahanan, kundi pumunta ito sa kalawakan. Hindi maintindihan ni Sang Suho kung ano ang kalawakan. Ngunit sinimulang ipaliwanag ni Bero ng maikli na ang Shadow Adeka ay nasa kalawakan ngayon, nakikipaglaban sa mga halimaw para sa mundong ito. Ipinagtatanggol ng kanyang ama ang kanilang mundo gamit ang sariling buhay, nakikipaglaban sa mga makapangyarihan nilalang. Mas partikular, nakikipaglaban ito laban sa makapangyarihan nilalang na si Itarini, isang nilalang na nagtatangkang sakupin ang kanilang mundo sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga apostol upang lumaban. Ang kanyang ama at si Bero ay nakipaglaban sa mga pinadala ni Itarini, ngunit upang makipagkita sa kanya, natalo nila ang maraming kaaway sa kanilang paglalakbay dito. Ang pagbubukas ng mga tarangkahan sa lupa ay epekto rin ng digmaan na nagaganap pa rin ngayon, tinanong ni Sang Suho kung ibig sabihin ba nito na ang kanyang ina ay naruroon din dahil nawala ito noong araw na kasama pa niya ang kanyang ama. At akala niya ay magkasama silang dalawa sa kung saan, nang marinig ito ni Bero, labis siyang nagalit dahil hindi niya maintindihan kung paano nangyaring nawala si Ginang Hain. At marahil ay tiyak na panlilin lang ng mga apostol ito, walang duda. Narinig ito ni Sang Suho at nagtanong kung ibig sabihin ba nito na kasalanan lahat ng Itarim at hindi makabalik ang kanyang mga magulang dahil nakialam si Itarim sa kanilang buhay. Napagtanto ni Bero na talagang nais ng batang Panginoon na makilala ang dalawa. Sumagot si Sang Suho na siyempre, gusto niya, at ngayon, mayroon lamang isang paraan para lumakas at mailigtas ang kanyang ina at makilala ang kanyang ama. Sinabi ni Bero na dahil sa digmaan ng Dark Lord, hindi ito makakabalik sa lupa kaya kailangan ang batang Panginoon na lumakas upang mahanap at mailigtas si Hei at ang kanyang sarili. Ngayon, gagamitin nila ang susi upang itaas ang kanyang antas. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang notification window na nagpakita na mayroon siyang bagong quest, ang Quest Shadow Test. Siya ay anak ng dakilang isa at lahat ng kanyang likas na kakayahan ay selyado upang harapin ang dakilang kapangyarihan na ito. Kailangan niyang patunayan ang kanyang mga kakayahan at pumasok sa madilim na piitan upang patunayan ang kanyang abilidad. Ang item na ito ang susi sa madilim na piitan, at ang susi na ito ang magpapahintulot sa kanya na maglakbay patungo sa madilim na piitan. Maaari itong gamitin sa anino ng banal na tagapag-ingat. Agad na sinabi ni Bero na kailangang ipasok ng batang Panginoon ang susi sa kanyang sariling anino. At nang gawin niya ito,
nagsimulang lumitaw ang mga shadow gate sa kanyang harapan. Sa shadow gate, mayroong isang portal na kailangan niyang pasukin ngayon. Mabilis na sinabi ni Beru na pumasok siya at bawiin ang kanyang mga kapangyarihan para sa kanya lamang. Habang iniisip ito ni Sang Suho, hindi niya lubos na maunawaan na mayroong isang kosmos, isang digmaan ng mga Diyos, isang Panginoon ng mga anino. At lahat ng ito ay parang hindi makatotohanan. Ngunit ngayon, kailangan niyang tipunin ang kanyang lakas at iligtas ang kanyang ina at ama, dahil kung maaari lamang niyang harapin sila kapag siya ay mas malakas na. Nagpasya siyang mag-level up ng gusto upang maging sapat na malakas upang lumaban. Si Beru, na nasa likod niya, ay labis na nasasabik sa talumpating ito at nagsimulang alalahanin ng sabihin sa kanya ng kanyang Shadow Lord na pumunta sa lupa at basagin ang selyo ni Sang Suho. Hindi agad ito naunawaan ni Beru kung tinutukoy ba nito ay yung kay Yaong Monarch na selyo. Kung saan sinabi ni Sang Jinwoo na maaaring sakupin ang itarim ang lupa at kailangan niyang ibalik ang alaala ng kanyang anak mula sa selyo at hayaang protektahan niya ang lupa. Kung hindi naman, dapat siyang kumilos ayon sa kanyang pagpapasya depende sa sitwasyon sa lupa. Sa wakas, napagtanto ni Beru na kung ipinagkatiwala sa kanya ang gawain na ito, mananatili siya sa tabi ng batang Panginoon at tutulungan siyang mag-level up. Sa sandaling yon, nagsimulang pumasok si Sang Suho sa portal, at sa kabilang dako, unti-unti siyang lumabas mula rito. Sinimulan ipaliwanag ni Beru na ito ang tirahan ng mga patay kung saan walang buhay na tao ang nangangahas pumasok ng walang pahintulot ng Panginoon. Ito ang madilim na piitan na tinitirhan ng maraming nilalang. Agad na napagtanto ni Sang Suho na ito ay isang dungyon ng mga anino at mas mukhang isang nasirang lungsod kaysa isang piitan. Bigla siyang nakaramdam ng hindi komportabling pakiramdam dito, ngunit parabang pamilyar din ito sa kanya, na parang narito na siya noon. Sa sandaling yon, nabasag ang kanyang mga pag-isip nang magsimulang magpakita ang notification system ng isang status window na nagsasaad tungkol sa pamumuno ng gawain ng kaligtasan sa piitan ng mga anino. Sinabi nitong hindi kikilalanin ng mga anino ang isang mahina na Panginoon sa kanilang lupain. Kailangan niyang manatili sa itinakdang oras at patunayan ang kanyang kakayahan. Binasa ni Sang Suho ang abiso at napagtanto na binigyan siya ng isang oras. Sa sandaling nagsimula ang pagsubok, lumitaw ang isang nilalang sa likuran ni Sang Suho na hindi nag-atubiling umataki sa kanya mula sa likod. Naramdaman ni Sang Suho ang presensya nito, lumingon, at tinadyakan ng goblin na naging sanhi upang ito ilumipad sa gilid. Napagtanto ni Sang Suho na kailangan niyang magbantay dahil bigla na lang lumitaw ang goblin mula sa wala. Nang tinignan niya ng mabuti, nakita niyang hindi lang basta-basta goblin ito kundi isang scout goblin. Sinabi ni Beru na kung naroon ang scout, may iba pang mga goblin sa paligid at kailangan niya itong harapin bago patawagin ang mga kaibigan nito. Agad na sumabak sa labanan si Suho, ngunit binalaan siya ni Beru na bagaman may mga goblin, hindi siya dapat maging padalos-dolo, nang napansin ni Sang Suho na walang kulay ang pangalan ng goblin, na ang ibig sabihin lang same level lang sila o mas mahina pa ito sa kanya. Sinimulan ni Suho na pigain ang kamay ng goblin ng mas mahigpit at kinuha ang stone axe ng goblin. Sinimulan niyang atakihin ang kaawa at hinampis niya ang ulo ng goblin at natalo lang ito ng isang hampas lang. Pagkatapos nito nagsimulang magpakita ang notification system na nawasak na niya ang Goblin Scout. Agad na sinabi ni Sang Suho kay Beru na ang mga mas malakas sa kanya ay may iba't ibang kulay ng pangalan, ngunit sa sandaling yon, narinig nila ang isang kakaibang tunog. Nang lumingon sila sa pinagmulan ng tunog, nakita nila ang isang goblin na nakaupo sa bubong, tinatawag ang kanyang mga kaibigan. Nagalit si Sang Suho dahil naisip niyang may isa pang scout. Pagkalipas ng isang minuto, lumitaw ang iba pang mga goblin na may pangalan na dilaw ang kulay, kasama ang mga goblin captains. Nakita ang lahat ng ito, nagsimula si Sang Suho na magtanong kay Beru kung maaari siyang makatulong. Sumagot si Beru na handa siyang makipaglaban ngunit masyado siyang malayo mula sa Overlord, kaya hindi niya maibabalik ang kanyang magic power, kaya kailangan niyang isave ang kanyang lakas, at bukod pa rito, kung makikilahok siya sa labanan, mababawasan ng malaki ang dami ng karanasang puntos na makukuha niya. Naiintindihan agad ni Sang Suho na nangangahulugang hindi siya tutulungan ni Beru.
Sa sandaling yon, nagsimula siyang gumamit ng isang kakayahan at nagpa siya na susubukan niyang gawin ito sa sarili niya. Gamit ang kakayahan na ito, isang goblin ang natumba na tinamaan ng palakol sa ulo. Kayang ni Sang Suho na gamitin ang isang sandata na hindi na niya ito hahawakan. Kahit anong dami ng goblin ay wala itong panama kay Sang Suho. At doon na naiintindihan ni Sang Suho ang kanyang kakayahan na Roller Authority. Gamit ang tulong ng kanyang kakayahan na nakasaad sa status window, na tila siya ay may nakuha na hindi nakikita na kamay, ngunit sa sandaling yon, isang araw na papalapit sa kanyang ulo ang lumipad. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay sa tamang oras upang mahuli ito. Nang tignan niya sa itaas, nakita niyang ang araw ay mula sa isa pang goblin na nakatayo sa bubong. Nang nakita ni Sang Suho ang isang archer sa taas, ay may nais siyang subukan, ginamit niya ang palaso ng goblin at tinutok niya dito. Nang magical bow, sa loob ng isang segundo, nawasak ang goblin archer sa pagmasid sa labanan ni Beru, ay napagtanto niyang siya ay nababagay sa sitwasyon at ang hindi pangkaraniwang pagsilang ng isang bayani mula sa mga alamat. Nakatulad ng kwento ng nag-iisang anak ng Shadow Monarch, at dito na natatapos ang Solo Leveling Part 2. At kung nagustuhan niyo ang aking video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng comment, like and share. And don't forget to subscribe.